Hello, everyone. Have you ever wondered about the stories behind Tagaytay? Do you want to know the secrets or the surprises of this place? Mula sa isang maliit na baryo hanggang sa isang kilalang tourist destination, we'll uncover the important events and mga kilalang personalidad na nagpabago sa Tagaytay. Kaya halina't samahan nyo kaming tuklasin at dagdagan ang inyong mga kaalaman. Magandang buhay sa inyong lahat. Kami ay naparito upang dagdagan ang inyong mga kaalaman. Kaya't, simulan na natin. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng Tagaytay? Alam nyo ba na ang Tagaytay ay nagmula sa salitang Tagalog o nag-ugat sa salitang Tagalog na Tagaytay na ibig sabihin ay ridge o mountain ridge. Dahil ang Tagaytay ay tumutukoy sa lokasyon nito. Ano ba ang lokasyon ng Tagaytay? Ito ay nakapwesto sa ridge ng bulubundukin ng Cavite. Natanaw ang oversea ng Taal Lake at ng Taal Volcano. Alam nyo rin ba na ang Tagaytay ay tinatawag ring Taga-Itay? Taga, ibig sabihin ay cut, at Itay na ibig sabihin ay father o tatay. Ngayon, alam nyo ba kung anong unang simbahang naitayo sa lugar ng Tagaytay? Alam nyo rin ba na ang unang simbahang naitayo sa lugar ng Tagaytay ay ang simbahan ng Our Lady Lourdes Parish Church. Ito ay naitayo noong taong 1940 sa utusan or order ng mga Frias Capuchin. Ngayon, alam nyo na. Ngayon, dumako naman tayo sa mga lengguwahe sa Tagaytay. Alam nyo ba, according to various research, including the Philippine Statistics Authority of the Commission on the Filipino Language, in Tagaytay, most people speaks Tagalog with about 93.58%, while in the other dialects such as Bicolano na mayroon lamang 1.28% at Ilocano na mayroong 1.52%. The same sa Cebuano at iba pang dialekto. Ngayon, you're wondering, why is there a Bicolano in Tagaytay? Well, the answer is, many people migrated from Bicol to Tagaytay because of education and for job opportunities. Ngayon, kailan nga ba naging charter city ang Tagaytay? Alam nyo ba, Tagaytay was declared a charter city on June 21, 1938 through the Commonwealth Act No. 338 signed by President Manuel L. Quezon. Ngayon, dumako naman tayo sa mga naging alkalde ng Tagaytay. Did you know that the first mayor in Tagaytay is Arsenio Natividad? Ang current mayor naman ay si Isaac Brent Tolentino at ang kanyang vice mayor naman ay si Agnes Tolentino. Ngayon, dumako naman tayo sa kapistahan sa Tagaytay. Pagdating naman sa kapistahan ng Tagaytay ay kilala ang Cityhood Anniversary Festival at ginaganap ito tuwing December 8. Ito ay para sa Immaculate Conception, ang patrona ng Conception. Kasabay nito ang anniversary ng lungsod sa pamamagitan ng makulay na parada, sayawan, paligsahan at misa bilang kultura at pananampalataya ng mga taga-Tagaytay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ekonomiya ng Tagaytay. Tagaytay's economy is primarily driven by tourism, agriculture, and real estate, benefiting from its cool climate and scenic views. Ngayon, ilan nga ba ang populasyon ng Tagaytay? As of now, according to the Philippine Statistics Authority, Tagaytay has a population of approximately 71,000 residents. Ngayon, ano ang koneksyon ng turismo sa ekonomiya ng Tagaytay? Tourism is the heart of Tagaytay's economy. Every weekend, thousands of people from Metro Manila and nearby provinces visit to relax and enjoy the view. Ngayon, ano naman ang kinakaharap na problema ng Tagaytay? The city faces traffic, water shortage, and high living costs due to fast growth
Still, Tagaytay stays strong and continues to grow through tourism and property development. Now, it's trivia time. So, trivia time. Did you know that the first recorded mayor of the Tagaytay City is not actual mayor? Because he was appointed as an acting mayor of Tagaytay City by date President Manuel L. Quezon. And he is Colonel Arsenio Natividad. So did you know the oldest church in Tagaytay is the Lady of Lourdes Parish, built in 1965, making it around 60 years old. Ang pangwakas, bakit nga ba kilala ang Tagaytay? Ang Tagaytay ay kilala sa malamig na klima at magandang tanawin ng Taal Volcano na ginagawang perpekto ang isang mainit na sabaw tulad ng bulalo. Ito ay isang comfort food na swak sa klima ng Tagaytay. Dahil sa popularidad ng Tagaytay bilang isang tourist spot, maraming dumadayo para tikman ng bulalo. Ang mga restaurant ay nag-aalok ng iba't ibang bersyon ng bulalo, mula sa tradisyonal hanggang sa mga may twist. Kaya may mapapapili ang mga bawat isa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Tagaytay! Say hi to the video! Hi, JDC. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Paalam!